Cinema Club. Hello. Hello. Welcome back to the Third World Cinema Club. Ngayon, biglang Tagalog. This is our second episode for our Behind the Screen series. Pinangalanan ni John Tawasil pa kasi. That's right. The Light Benders. So for this episode, we have two more cinematographers as our guests. Parang naging ano to eh. By pairs, no? By pairs. Yeah. So, Back to back. I guess I'll introduce them. Karamiya episode. Karamiga. First. We have the cinematographer behind films like Kuya West and Seven Sundays and many shorts and music videos. Yes. And we have Mr. Theo Lozada. Please Theo introduce Lozada. yourself. Say hi. Hello po. Hello po. Yan. And our other guest is mabigat to. Yes. Long-time industry veteran cinematographer who has worked on films such as Dekada 70, Himashita, The Tiger's Treasure, recently nominated for not one but two famous achievements in cinematography for his work in Gusto Kita with All My Hypothalamus and Oda sa Wala. And most recently, he worked on Ulan and Alone Together. Yes. We have Mr. Sir Neil Daza. Daza. Wala lang, sir. Neil. Hello. Hello. Ayan, so... nauna yung guest natin. Hindi mo ako hinara. Okay. So, ang Okay first lang question yan. ko sa inyo ay... Baliktad. Baliktad, sorry. By the way, By the this way, is... I'm DJ Ramones. I write for RiversDelay.net. And this is Princess Kinok of Film Police Reviews. Yes. Yay! Yun. Hey! Habol na guys. lang si John. Yes. Sorry, I had to make the intro. That's okay. Alright, Go. so, ayun, welcome to our show. Applause. Applause, no? Applause. Ayun. Pa-edit na lang. Yes. Post-prod, post-prod. Yes, and we would like to thank once again Coffee Bean and Tea Leaf for inviting us to stay here in your other location. So yun. So I guess I will do the first question. So tell us how you guys started in the industry. So let's go first with Sir Neil. Bakit ako? Seniors first. Ano ba? Matagal akong I've been shooting documentaries and music videos before I actually went on doing feature films. So, anyways, it's kind of late ako pumasok sa mainstream. And yung path ko ay I did one for Star Cinema. At the same time, kasabay nun yung kay Mike De Leon na Bayaning Third World. Oh, yes. And then, pero yung talagang totally jump to mainstream is yung first film ko with Chito Ronyo, yung Laro sa Baga. And then, from then on, I worked with Chito for at the films up to like 2 years. Yung last film na, which was Signal Rock. Signal Rock. Okay. How about you, Theo? Can you tell us how you started in the industry then? Ako naman, from film school, interested ako sa dalawang bagay, cinematography and directing. Tapos, I figured out I didn't want to direct for work. Gusto ko lang gawin na films as director yung mga material na gusto ko. Tapos, I was having fun, lighting. So, yun. Kaya ako napunta sa cinematography. And you also did go to film school, or was it like from something different? Hindi. Finals ako eh. Sa USC, finals ako. But, halos sabay yun, I was doing painting. And actually, before ako nag-college, I was doing photography na. Pero, personal. So, halos sabay yun, I was doing painting, I was doing photography. So, madali yung path sa akin to cinematography. Okay. UST ka pala, no, Sir Neil? Parang may question tuloy ako sa Alone Together. Ako din, napaisip ako, UP siya, tapos USC. Tatalo na ba tayo doon? Secretly. Didiretso na ba pala tayo? sila. Ikaw, follow-up question. So, kasi, di ba, if you guys love watching films then, and sa art, sa cinematography and director of photography is actually somewhat similar. I guess I'm gonna ask the same question you guys asked with go. Day. Like, for example, it's a similar, parang laging napapag-conjoin. What for you is the difference with cinematography and director of photography?
Ay, kaya yung sagutin ni Tia. 3 years of experience. Kaya mo yung Tia. Wala ka ba? Sige po. Ikaw, on an academic perspective, kind of ano. Kasi sa film, I'm sure film school din na-discuss yun. Actually, gusto ko lang marinig yung sagot ni Direk Neil. Pero parang terminology na lang siya ngayon eh. Parang Hindi sila... parang pag tinawag mong film or cinema, I guess minute differences pero it's basically the same thing. Okay. And sa inyo, sir? Oo, para sa amin, parehas lang yan eh. Parang ang nag-evolve, I think parang, if I remember, yun lang parang nag-evolve lang siya to a director of photography kasi mas unti-unti, mas mas nagkakaroon ng may, na-identify ng audience o ng ibang critics na kung ano yung role ng cinematographer sa pagbuo ng pelikula. Na mas malaking role niya. So, nag-evolve siya into a director of photography. Hindi ko alam kung saan galing yun, pero baka sa Hollywood. Very powerful kasi ang di ba? So, Oo, kasi so like, yung cinematography naging later on, naging DOP. Oo, kasi di ba Same thing. before, pag, kunyari, cameraman ka, meron kang si cinematographer, DOP. And then, you guys sometimes call the shots with the director. Oo. Pero Direk before, tawag din, cameraman nga lang tawag niya talaga. Before naging cinematographer, cameraman. Cameraman. Oo. Oo. So, nag-evolve na siya. Naging art na siya. So, naging yung term na. Speaking of cinematography as art, meron ba kayong parang the philosophy of cinematography na personal na na-develop niya lang through your work? Parang if you would explain the principles of cinematography to lay people, casual moviegoers. Principles? Oo, like, Masyado bang academic? for example, Ako wala. wala naman kayong fina-follow na principle. Like, for example, pag sinabi ni Dwayne, let's say, kasi, Or parang Gustong-gusto- what is good cinematography? yun. What makes good Ano, sorry? What makes good cinematography? What makes for good cinematography? for you, what makes, Direk nila makakasagot. anong tawag dun sa yung inverted triangle na chart? Yung malalaking questions muna, and then Mga sabaw mamaya. Maslow's hierarchy. Hirap, well, ako parang wala na akong sinusunod na parang rule or philosophy na basically ang ginagamit lang naman ng cinematographers ay yung eye niya for taste. So, parang by the end of the day, ano yung maganda sa amin and tsaka namin i-go yun dun sa director na parang okay, ready na kami yung set. So, it's basically kung ano yung, and also, it's collaborative kasi yung medium eh. So, yung what you see on the screen is actually, product ng different minds of the director, the production designer. So, yun. So, ako personally, wala akong sinusunod na, every time gumagawa ako ng pelikula, always start with the blank page, with the white page. So, wala akong template. Or like, for example, do you want to be involved sa storyboard process pa lang? Na, this is the kunwari, if I'm a director, lalapitan ko kayo, and then sasabihin ko, ito yung gusto kong treatment, or ito yung gusto kong treatment. Meron po ba kayong gustong i-share na style? Ganun. So, for example, if I'm gonna approach you, Tio, and ang gusto kong gawin is like a rom-com, pero hindi siya halatang rom-com, what kind of treatment would you like initially, pag kunwari, hindi ko kasi alam sa mag-start eh. Like, ano kayang magandang treatment? Kami din eh. Hindi, wala kayong ganong pina-follow na rule book or hindi siya template, pero alam mo yung parang, kunyari, if I'm gonna approach you, sir, rom-com po yung gusto ko, pero ayoko magmukha siyang rom-com. Make up your mind, gano'n. Yung sagot niya sa akin. Siguro gusto ko ding marinig yung sagot ni Direk Neil kasi parang nag-iiba siya per director. Nag-iiba rin siya per person. Or do you like do a one-on-one interview about the personality of that director? Kasi collaborative process siya, diba? So, do you have that kind of style na
Sige, pabasa muna ako ng script and then I will give you my pointers and you guys do that. Yeah, usually kasi, ano yun? Ano naman yun? Since napaka key nung, major key yung role ng director-DP relationship. So usually, kailangan namin i-discuss. Ako, bago ako gumawa ng pelikula, or even before kami mag-shoot, we sit down with the director. At kami lang dalawa, and we discuss kung ano yung gusto niya mangyari, kung ano yung vision niya doon sa pelikula. Kasi hindi naman ang role ng cinematography is actually to translate yung vision ng director on screen visually. And using technical means ng film. So, at nag-iiba-iba siya. Wala talaga siyang rule na And mostly, yun namang treatment o yung visual na nakita niya on screen, ay lahat nagagaling siya dun sa script, dun sa material. Doon lahat huhugot yung mga cinematographer dun sa script. Pareho sila ng sagot niyo natin. Talaga? May tamang sagot eh. Oo. Graded Actually, recitation. meron kami kung kayo walang rulebook, kami meron. Ganun. Ikaw, how about you, Theo? What's your style kapag kunwari, if a young director or a mature director approaches you as a director of photography, what's your style? Do you like, sinasike mo ba yung tao na parang ina-analyze mo ba siya or his body of work? Yun na yun, para sabi ng director. Siguro, kailangan mo i-analyze din yung director mo. And yung... Kasi mag-iiba ko na rin pag sinabi niya, gusto ko cool lang pero warm. Tapos, ano? Kailangan kilala mo siya kung ano sabihin niya sa mga sinasabi. Tapos may mga director na very open at the very start. Patuhan na lang kayo. Meron kailangan i-draw out. Meron kailangan mo intindihin. Ganun. So, I guess, kung kailangan mo siyang kilalanin in the sense na pag may sinabi siya, alam mo ibig niya sabihin. Ano siya, kailangan, nasa same page kayo ng director. Kasi, otherwise, hindi siya, yun in-advise ako sa mga mga students ko sa film. Parang, if hindi kayo mag-jive ng director mo at meron kayong creative difference, the best way is actually to, get out of the project. So, one is going to affect yung relationship mo with the director. Assuming na magkaibigan kayo pero hindi kayo tugma creatively. At the same time, it's going to affect yung output nyo, yung pelikula. So, And mahahalata. that's the best advice na parang, huwag nyo lang gawin, di ba, kung mag-aaway din natin. At hindi kayo nagtutugma ng Tama. isip nyo. Oo nga. Actually, pansin ko lang, parang dito sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, as an outsider, like from the production process, versus sa Hollywood blockbusters, parang dito lang yung tipong may mga magbabarkada na DOP, ganun. So, halata mo na, like, kahit hindi ganun kaganda yung material, nagtatranslate siya across. I don't know. Hindi kasi ako masyadong chismosa ng mga Hollywood films. Pero pansin ko lang, parang dito kasi, ang maganda lang sa culture natin na hindi alam ng most of the audiences is that yung culture ng mga filmmakers is very close-knit. Wala yung parang hinire ka lang dahil magaling kang cinematographer or magaling kang cameraman or magaling kang writer. Parang madalas, parang family or parang sobrang passion project. Siguro dahil mali din kasi yung industry natin. So, I mean, parang tayo lang, ikitaan kami. Umiikot lang sa isa. That's what I think. Ito na medyo red part ng Maslow's hierarchy. Have you ever been approached by a filmmaker or a producer na hindi nyo gusto and then you had to do the job with them? Wala kami listeners. Biglang Biglang nawala. niretract. Huwag mo lang sasabihin lang. Have you ever? Kasi Oo. Have you Pero ever? you don't have to do the project naman. But you had to. Ganun. You had to daw. I had parang to. kailangan mong gawin. Bakit? Pera. Hindi, kasi, parang ganun, same, para siyang opposite question nung answer nyo. Like, be Kasi friends with, friends, oo. ganon. So, Kasi parang, friends, what if hindi mo siya kakilala completely? Hindi siya ganun ka-inept for you, personally, or professionally, as a director of photography. Tapos, in-approach ka niya. Kasi magaling kang, or para sa kanya, ito okay to kasi ito yung nirecommend sa akin, ganun. Have you ever been approached with that kind of project na you just had to do it because money or pressure or you didn't have a job that then?
Ako siguro kasi, lagi ko sinasabi, bata pa ako, wala akong pamilya. So, pwede pa akong tumanggi. Ang gila ko ng tanggi. Oo. Kasi yung miserable ka lang na ilang buwan eh. Mm-mm. So yun, so wala lang akong pera. So you've never accepted a project like that? Kayo po? Ako hindi naman, kahit hindi ko naman, marami naman ganong cases na parang in-approach ako, kung pwede kong gawin yung pelikula. Pero, yun na nga, ang first, would be, yung director at yung body of work ng director. Parang, kung same ba yung, kung paano kami mag-isip, are we going to work as a collab, kung okay kami mag-collab. That's one, kasi parang mahirap kasi yung work ng mahirap gumawa ng pelikula. And, you shoot long hours, and then number of shooting days. So, kailangan, chill yung mga ka-work mo. So, pag mayroong asshole, yun ang bad trip. So, parang we try to avoid yung ganong klaseng situation. So, Pero yung to answer that question, may mga ginagawa ako naman na gano'n. Pero siguro, ang swerte ko lang, hindi naman siya Umabot sa... hindi naman siya naitawid ko Hindi naman siya. na-affect yung work mo. Yeah, some natapos ko, but I promise never to work with that director. Pero we're friends, ganun, but ganun. Okay. Pero pag friends mo, paano ka tatawa? Kasi wala lang. Di ba may mga ganun eh. Parang ang ganda ng cinematography pero PI, tangina, pangit ng material. May mga ganun. Yun. Kaya ako natanong. Kasi nga parang, paano kaya yung relationship nito? Bakit siya pumayag? Mahirap ang buhay, I know. Pero alam mo yun, parang... parang di ba, kunyari, basta may ganung mga... Siyempre, people are people, di ba? So, may mga ganung personalities and may mga ganung kinds Pero of kasi work. ang nature kasi ng cinematographer, they have their own world kasi. So parang Yan. sobra siyang specialized. It's Oo. technical. Wala nang pwedeng makialam within the set. It's like production design na parang nakikita nila on screen or on the set. So parang pwedeng i-correct ng producers. Ang cinematographer sobra kasing technical. So very few people actually ina-avoid na ma-encounter yung DP. Producers. So basically, we work on our own world. So parang, kahit sabihin mong, palpak yung project, pag nag-ilaw na kami, yun yung experience ko. Pag nag-ilaw na kami, we get a certain kind of satisfaction. Kahit pangit yung pelikula. regardless of the other Yung aspects. material, Naman. Parang ganun yung, ko. Oo. Ganun po. Kasi yun, kunwari, as an audience, kasi we appreciate yung technicalities. Like, pag may nagtanong sa amin na regular people, paano nagustuhan mo ba yung, let's say, kunwari, Jack and Popoy, ganyan. Oo, maganda yung cinematography niya. Ganun na lang. Story-wise, maganda yung ilaw. Tapos may mga framing na maganda. Oo, ganda ng framing sa... Baka I'm sure nag-enjoy si Odi doon. Daming talon eh, ganun. In fairness, maganda yung action, choreography no action. Ganun na lang. Sige po. So, yun. Nabanggit niyo po yung important yung body of work ng director. Pero paano yung case ni specifically si Dwayne Baltasar? Kasi Mamay Uming, debut film niya. Parang, ngayon po, lahat ng films niya, kayo na yung collaborators. Pero before doing Mamay Uming, how did you decide na you wanted to work on her project? Ganyan ang tanong mo. Kasi di ba marami kasing ganun din na parang hindi ako familiar. Pero usually, sa case ni Dwayne, kilala ko na siya before. Hindi naman siya from out of nowhere kinausap ako. Naka-work siya sa Emir. Stylist siya ni Digo Ratio. So, unang hiningi yung script syempre. And then pag nakausap ko yung director, more or less mag-gauge ko kasi parang para sa akin kasi if you want to do an honest film, kung andun yung passion ng director, kahit first film na yun, more or less, mapipick up ko kasi yun. So, makikita ko siya. Then, gagawin ko siya. Meron kang ganong instinct na okay to, ganun. Hindi yun parating tama. Oo naman. Hindi yun foolproof But generally, yeah. Nadidetect ko yung parang, okay.
honest yung director. Oh, maganda It's coming nga from yun. Kasi- the heart. So, parang, Like, sige, gawin natin. Ikaw, like paano yun? For your first work, what made you want to do that Pero- kind of, Pero before that, parang ang kwento ko sa amin before ni Tay sa ni Cheska, parang yung first debut film or first full length, yung parang milestone yan pag cinematographer, yung pagkakatiwalaan ka na unang feature length sa'yo. So, parang yung tanong mo kasi is how did you decide to take on this project? Pero more on how did they decide on you Parang ganun. okay. Ganun ba yung experience mo? Or Oo. Wala na iba eh. Ang cute mo sagutin mo. Hindi, sige lang. Pero yun nga, like, siguro parang may pagka-reverse dun sa question. Sa'yo kasi is like, why did you take on Dwayne? Pero by that time kasi marami na po kayong nagawa na nagawang parang work. proven quote-unquote cinematographer na. Pero for Theo na starting out, yung 7 Sundays ba yung first full length? First. So yun, 7 Sundays kasi direct Cathy. So ba't ka tatanggi? Blockbuster director. Saka, kasi nung nag-apprentice pa ako direct Dan, nakavisit ako sa set niya sa Gangster. Tapos meron siyang magic talaga. Meron siyang magic sa pag-direct ng actors. Meron siyang, yung, Dan Villegas. DP siya before. Okay, DP siya before. Okay. Tapos yun, may magic siya sa crafting. Talagang Okay. magaling siya mag-craft sa set. Okay. So, bakit hindi? Sa laki ng director mo. So yun. So, yes lang. Okay. Di naman siya mahirap na choice. Mm-mm. Sana lang di nila ako tanggalin. Parang ganun. Pero what was the, like after ginawa yung she's dating a gangster? Oo. Like, and then you received other projects na din. Was there like an aha moment when you met a director? Then parang kahit hindi mo pa nakikita yung body of work niya. Siguro medyo congruent dun sa question mo. With regards yung kay Dwayne. Did you have that like aha moment with a specific director? Na parang hindi mo pa nakikita yung body of work niya, nag-gauge mo ka lang na okay to. Hindi naman favorite per se, pero like when you started working or when you heard of this director wanting to get you for the movie, parang okay ka na, hindi mo na kailangan pang mag-research or Paano ba siya sasagutin? Kasi feeling ko di ko nauunahan. Para nauna ako lagi mag-research. Di pa nila ako kilala ko na sila. okay. So, lagi naman may mga festivals sa kalagay yung pangalan. So, siguro masugid din ako sa start pa ako. Parang, uy, siya itong director na to. Cool to. Tapos, yun. Yung next film ko kasi after 7 Sundays, Kuya Wes kay James. So, nagka-work kami sa isang ad. Before Kuya Wes. Tapos, yun. So, hindi ko alam ba't nabato yung pangalan ko sa Kuya Wes. Uy, okay din yun. Kasi Pero- diba, we appreciated yung framing. Oo, sa Kuya West. Sa Kuya West. Ito yung, Halain mo yun. Yay! May sounds of, may mapapalak. wala Pero pang totoo. bulahan. Oo, hindi, Kasi, totoo. malinaw kasi yung film language ng Kuya West. Yes. Yung pagkahon kay Wes, yung paglayo sa kanya dun sa mga ibang characters using position sa frames. Actually, nirecommend ka sa amin ni James. Kasi nga, parang, kung kayo po, si Dwayne po yung nag-recommend sa inyo. Although kilala na po namin kayo before. Ikaw, nirecommend ka ni James. Na parang, kasi kami, ako, nagustuhan ko yung breaking the fourth wall na scene. But that was sobrang grabe. Ang galing nung, nung part na yun. Kasi parang, hindi mo yung na-expect eh. Una, si Ogie Olcas, hindi mo na-expect na gagawin niya. Pangalawa, hindi mo expect na yung bawat frames niya may purpose. Parang yung angles ni Kuya West, kung saan siya pwesto, ganun. And that actually translates to the fact na you and the director had a really great working relationship. Kasi otherwise, diba, tabi si Kuya West sa frame, ganun. So, yun. Yan. Matagal siyang parang in a course of 2 months, parang siguro at least 10 days kami na nagkikita lang kami para mag-storyboard. Talaga? Ang cute. Kasi gusto niya nakalatag na lahat. Tapos ilang days lang din yung meron kaming shooting. So, okay na. Sinimalaya yan, di ba? Yes, na. Cinemalaya. Ayun. So,
speaking of your work with Dwayne Baltazar, since yun nga, ikaw yung nagkaroon ng aha moment na okay to, kahit di mo pa nakita yung, and then you had that full trust. How would you describe yung working relationship nyo ni Dwayne? Like from all of the films that you guys have made. Kasi parang, for me, personally, interesting siya eh. Kasi parang, yun nga, with Mamay Uming, and then yung pinipilit namin kay Dwayne na meron kang sadness, no? Ganun. You have this certain sadness, pero you're a very joyful person. Yun, so... Kasi Dwayne naman, pag... Let's start siguro when she approached you for Mamay Uming. How was that like? Or was it, yun, nung sinabi niya na she wants to do Mamay Uming and then she wanted to get you for that. So, can you describe to us how that was? Si Dwayne naman kasi siya, very clear naman siya sa kung ano yung gusto niya mangyari sa pelikula. Pero at the same time, she gives you freedom actually. Very very collaborative na director. Hindi yung parang, kaya nga never niya nilalagay yung a film by, ewan ko napapansin niya yan. Oo. A film by Dwayne. Sa Mamay Uming nakalagay pa po, pero feeling ko hindi niya gusto yun. I think after nun, baka. After wala. Hindi na masyado. Written and parang directed na sinasabi pala. niya, maraming tao ang involved sa paggawa ng pelikula. So, ganun siyang director. So, masaya siya kasi parang, you get to do a lot of things do sa pelikula. Nag-experiment kayo along before and even during shoot. So, para kayong may certain parang uncertainty at hindi sure do sa while shooting the movie. Ganun kinikreate yung atmosphere. Which in a way, exciting. Kasi may na-discover kayo along the way. Nag-work ba to o hindi? O sige, wala natin gawin. And up to Oda, ganun yung namin. Yung... Parang working relationship na namin. So, sa Oda sa Wala, like, gaano ka tagal yung discussion on that, yung pagmi-meeting nyo for that? Kasi parang precise eh, like, madilim siya, pero kunwari, may tamang framing na it emulates yung kung ano yung gusto niyang mangyari nga. Medyo mahaba yung kwento ng creatively nung yung kung paano nag-arrive doon sa look nung... Pwede niyo po ba Kasi i-share? initially, una niya gusto niyang pinakita sa akin yung ghost story. So parang iniisip niya parang square yung... Ghost Story, David Lowery? Yung 4x3 yung composition. Yung Sundance American Film pa. So sabi ko, hindi ako nag-yes kaagad kasi feeling ko may reason, dapat organic yung paggamit mo ng ganong klaseng... Kung meron ka mang ilalagay na bago doon sa storytelling mo, dapat organic, hindi lang yung parang at a whim na parang, sige, tayo, squarish frame tayo. Parang gimmick na lang kasi. Parang So, hindi ako nag-yes kaagad. So, sabi ko, let's see. Tapos, initially, gusto namin i-shoot siya ng black and white. In the process ng namin, ng ocular namin, may nakita akong parang sa mga old houses sa location namin na isang Virgin Mary, naka-stock nung ganun, isang Virgin Mary nasa loob ng cabinet na may window na gano'n. So parang siya naka-upright na coffin. So doon ko nakita parang, ay pwede nga, 4x3 mukha siya. So parang it's like a window, you're offering your audience a different window. And we did a lot of window shots sa Oda. So it's like a window within a window shot. So we agreed na okay, sige, 4x3 frame tayo. And then yung black and white, nag-decide na kami finally ng black and white. And then may pumasok ang Black Sheep as producer. So syempre, it's Black Sheep, so parang sige, huwag naman tayo black and white. Which in a way, parang, actually nag-work doon sa pelikula. Kasi parang, so, ganun kasi yung parang if you're given a limited creative space, mas lalo ka nagiging creative. So sabi ko, sige, gawin natin siyang monochromatic. It's not black and white. Not Gawin natin totally. siyang monochromatic, but let's approach the pagiging monochrome niya, not sa post, but actually sa set. So parang sabi ko, I work with Mau Fadul as PD, din sabi ko, what if
gawin na natin monochromatic yung set. Hindi yung parang aasa tayo sa post-prod na i-click lang natin. So, from the start, ganun talaga yung approach ni Mau yung sa set na parang ganun lang yung kulay. But yung generally, yung kulay na is also nakakonect doon sa a dead corpse. I mean, isang corpse na, decaying corpse. So, ganun yung kulay niya. So, yung approach doon sa pagiging monochrome niya is actually sa set pa lang. Of course, pinush na lang yun sa Sa color grading. sa coloring. So, mahaba yung kwento. Dapat black and white. Oo. Pero, yun nga, pag inimagine mo na black and white, walang special. Ako, nung nakita ko yung color niya, sabi ko, yun nga, nakaka-relate, for Mamay Umeng, nakaka-relate kasi ako sa death. Hindi naman ako namatay natin, pero nakaka-relate ako sa death. Kaya parang siguro, for me as an audience, it translated na, he wants to die. Like, this old man wants to die. Ayaw niyo siyang patayin. Kasi nag-birthday pa siya, marang ganun. Tapos parang dito sa Oda sa Wala, there's someone dead and then the family is dead. Kaya ganun yung treatment ng pelikula. Okay. So, by accident lang pala siya. Initially, pag black and white kasi, there's nothing special. Pero alam mo yung parang it's like a in-between. Well, pwede, ano yan, debatable yan kasi hindi naman siya naging black and white. Kung naging black and white siya, pwede kasi may nakita kang iba. Oh, pero may part siya na black and white din. Wala. Wala ba? Ay, oo nga. Wala. Baka you thought it was black and white, but Hindi. hindi siya black. Yung sa ano, yung... Baka pag night scenes, may tendency na oo. tingin Nung mo nakatingin black siya and sa white. labas, parang palabas siya ng palabas ng bahay. And then yung labas is like dapit hapong after ng 2 p.m. parang ganun. Yung bago yung parada scene. Akala ko black and white yun. And then, Hindi pala siya black and white. Okay. Sa Mamay Uming naman, kakanood ko lang din kahapon. Ang napansin ko sa kanya, parang, hindi ko lang kung tama yung term, pero overexposed siya madalas. So, yung skies palaging flat white lang talaga. May tanong ba ako? kung intentional yun. I guess po intentional, no? Parang, Was it intentional? if I would write about it, sasabihin ko para siyang para kasi siyang nasa purgatorio na hinihintay na talaga niyang makit ng langit o impyerno, gano'n. Yun, naglalakad siya sa may... Hindi, all throughout the film, talagang okay. may pagka-desaturated din yung look ng Mamay Uming all throughout. Was that Well, intentional? ano kasi yun, ano pa siya, DSLR pa yung ginamit namin doon. Kasi wala kang budget doon. So, equipment limitation. That's one, I think. Tapos, since ilang araw lang yun, so wala kaming choice minsan na shoot na kami ng shoot. Kahit na sabihin mong, but depende kasi, baka ano ba yung copy na panood mo? Baka kasi Sa UPFI. sa UPFI. Sa video. Baka yung projection nila? Hindi naman. Sa Pero Videotheque, parang may... may... Ay, sorry. Sorry Sablay po, ba sir. projection nila din? May medyo... Sorry po. Hindi, naka-DCP naman na yata yun. Pero I don't know. Hindi ko alam. Siguro. Overexposed siya. Hindi ko matandaan. Pero nung napanood ko nga siya, okay naman. Okay naman. Kasi 2012 yun eh. So, parang tanggapan ng eyes ko yung ano. Yung technology at the time. Oo, alam mo yun, may ganun eh, di ba? Like, kunyari, napanood mo siya sa analog na TV, malinaw siya. Pero once it translated to HD, iba na yung pasok. Baka ganun. Pero if you're talking about yung sa framing Pag nabalik ako ng Videotheque, Susumbong mo ako. yung projection niyo, mali. Susumbong mo ba ako? Ano sa Videotheque? Sa Videotheque ba to? Sa Videotheque, Videotheque oo. lang, so hindi sa Cine Adarno. Oo, kasi dati, we used to hold screenings doon eh. And then, meron akong pinapalabas na French film, tas black and white. Nung sa TV, maganda siya. Pero doon, iba na yung dating. Baka ganun. Pero if it's yung framing, is it the framing you're talking about? Or yung More on colors and yung exposure. Pwede yung sa projection yun. Ganun. Ayun. So, ikaw, may isa ka pang question. Doon na tayo sa Alone Together. Yes, sige. Alone Yung together. isang disappointment or frustration ko kasi dun sa pelikula, di ba parang hinayap up siya? Alam na. Frustration or disappointment. Hindi, nothing to do with cinematography. Hindi, nothing to do with cinematography. Yung marketing kasi sa kanya, di ba, parang UP, UST. Yes. Pero it turns out,
more on about UP lang pala siya. UP Kasi lang pala. yung mismong locations, hindi naman nakita ang UST sa Mm-mm. pelikula, di ba? Parang, Mm-mm. may showbiz question eh. Parang may frustration ka ba involvement. dun, sir, na ano, parang, gusto mo bang kunan yung school mo na, syempre, as a alumnus, yun, parang, meron ka ng images in your mind, how would you frame your school, ganyan. Pero kasi yung script kasi noon talaga naka-focus siya kay Liza. So, Walang alam mo yun? portion Oo, for hindi, sa storyboard mas kay Liza na talaga ano. yung journey na ano. So, syempre, nag-react yung mga ibang, bakit hindi yun, Walang Kala ko ba UST. UST versus UP, Oo. ganun. Hindi naman siya ganun. Dinipend niya bigla yung school. Kasi yung school namin. Tapos meron kaming scene, yung parang, I think na-edit out yun. Parang yung inuman sa UST. Nung shoot na namin, so finally, nandun na kami. And then we realized parang flashback yun eh. So wala pang ganun, wala pa yung inuman na yun. Oo. So okay, so dinanggal din yung mawawala name. siya. Sabi ko, di dapat Wala. kahit saan pala pwede. Bumaklas pa kayo. Oo, tama. Oo, sabagay kasi yung isang inuman scene nila doon, random place yun eh. Hindi mo nga ma-identify kung sa UP ba yun, Yung sa silang Kamuning dalawa? ba siya. Oo. Sa Tomato Kick yun. Sa Tumitakit ba yun? Sa Malingat. Sa Malingat. Sa Malingat. Okay. Pero may scene kami na Kasi oo, mga modern day na with- past kasi. with classmates niya, tapos kasama niya si Si Liza. With his classmates na-edit out. Oo, sabagay. Because of, parang, historical accuracy ba, no? Ay, hindi naman. Feeling ko yung Sa story lang din story. talaga. Parang, Um, marami naman ganun. Tsaka napansin ko yung sa jeep. Kasi parang dati, or Di, accurate yun. Na Accurate yun sa harap na- pa ng Palmahal dumadaan. oo nga, oo. Kaya sabi ko, ang galing kasi nasa harap yung daanan ng jeep. Pero nung Nilipat- sinut nila yun, nasa likod ng dumadaan. So, pinadaan talaga nila yung jeep sa Pinadaan, harap. oo, kasi before, ganun eh. Di ba? Parang pinapadaan yung jeep. Very naman si Sarap ng- Continuity. si Tonette. Sa sa continuity. ano niya, oo. Yun nga, sabi ko, ang galing oh. Kasi di ba nga, nilipat na siya. Saan ba ngayon? Sa likod ng ano, di ba? Dumadaan Sa siya likod sa na ng likod ano, ng iikot Palmahal. yes. AS? Hindi, Sa likod. oo, hindi na siya, dati, diretso yun eh. Dati sa oval, ngayon nasa Oo. likod na Oo. ng mga pavilions. Ayun. So for ano naman, for Theo, like, since you mentioned kanina, you do commercials din. Do you sometimes have, or ano pala ang difference? I have a roommate who actually wanted to ask this question. Sino siya? Secret. Ano siya, line producer. Ha? Hi, Carly. Charot. Binention yung pangalan. Carly. Ano, I forgot her last name eh. Kukulukot. Roommate. Ano, parang sabi niya, paano naman yung difference ng treatment for commercials and for films? Do you have that? Is there like a difference? Kasi hindi ako gumagawa ng commercial. Bakit nga ba direct? Oo nga. Ginano pa ano? Anyway, Ajinomoto. Charot. commercials kasi boarded eh. Mm-mm. So, yung treatment gawa na beforehand. Mm-mm. Nandun na siya kung ano upo sa saan, kung Japanese ba ito na ano, or kaya Korean yung pegs. Kasi may pegs pala. So, you have something na you can follow. And then, yun. So is it like mas templated siya kumbaga or parang may standard kapag commercials versus sa film? May, siguro yung template is yung mood, yung tone. Pero how you execute it is depende pa rin sa DP. I guess. Kasi marami namang ginawang parang Korean novela type na commercials pero meron maganda, meron hindi. So parang ganun. Tas yung limitations nun, mas kailangan nanggagaling ba sa syempre dun sa marketing ng product or Una sa client, sa agency brief, tapos director's treatment, tapos yun yung iba pa to sa'yo. Tapos yun, nag-usap ka ng director, paano niya siya i-execute. Tapos yun na siya. kasi like kunwari yung pag sa film, yun nga, napansin ko din kapag may DOP doon, may sarili nga siyang mundo. Hindi mo pwedeng galawin yung ilaw niya, hindi mo pwedeng galawin yung Saan? sa film. Pag ganun, sa commercials din ba ganun? Na, pero like, kunyari ako yung client. Bakit ganyan yung ilaw mo? Pwedeng palitan. Ganun. Do you... I mean, siguro na sila sasabi sa ilaw kasi wala naman silang get sa ilaw. Sabi lang nila kunwari, may ayaw silang reflection or may Or ayaw silang kulay, matigas ganun. yung tama sa buhok.
Ganun din naman sa film. Minsan may mga director na sasabi, ay, gusto ko mas maliwanag pa. Mm-mm. Or, yung ganun. Diba, direct? So, as a budding cinematographer, alin mas gusto mo? Like, mas gusto mo ba yung creatively, mas gusto mo yung sa commercials or sa film? In terms of what ba? Creatively, yan. Creatively na-enjoy ko yung films. Kasi sa process, artistic process siya eh. Yun siguro yung mas nakaka-enjoy sa paggawa ng pelikula bukod sa sa end product. Na pwedeng kebs ako sa end product pero pag sobrang na-enjoy ko yung process, worth it siyang gawin eh. Kasi, yun, yung paghahanap ng frame. Hinahanap niyo yung tamang frame. Hindi siya necessarily pinakamagandang frame sa location. Pero siya yung tama for what you're trying to convey. Tapos batuwa kayo, direct, kumusta to? Okay, dito sa'yo. Tapos pag nahanap niyo yung tama na yun, parang meron siyang high eh. Na masarap. Masarap. Pero masarap din mag-commercial. Baka mawala. Baka mawala eh. Baka mawala yung project. Na joke lang po. Kunin niyo po siya for ano. So ba tayo nga direct? Bakit pala ayaw niyo po ng ano? Ba't hindi kayo gumagawa ng commercials? Baka ayaw sa akin ng... Hindi, meron kasi ako niyang... Na-realize ko early on nung career ko. Kasi dati nag-start ako, sumasama ako na Raymond Red doing commercials. So, quite a few times nakasama ako sa kanya. Pero meron akong realization ng one of the shoot namin na it's like 3 a.m. Tapos sinushoot namin parang Pansit Canton eh. At 3 a.m. Tapos meron debate kung dun sa Pansit Canton na kinukuha namin. Yung client, yung ahensya, may debate sila, may ano. So sabi ko, teka muna, ito ba yung gusto kong gawin? Parang ilawan ng Pansit Canton at 3 a.m. at mag-debate tayo. So, I went back to doing alternative, so documentaries. Yun. Kaya hindi na kayo. So, Pero in-offeran pa rin ko kayo ni na-realize Sir. na hindi ako pang long form ako. Parati ako naghahanap ng kwento. Oo. Ng mahabang kwento. So, and yun, dun ako nakakahanap ng fulfillment doing films. And I think wala naman debate yun na parang whether it's your director or cinema o editor, ang full-length films ang main arena. Doon lumalabas yung vision ng cinematographer sa full-length films. Tama. Nakakatawa yun yung Pansit Canton. Pero, malaki yung bayad sa commercials. Oo. Kaya, nung nag-start ako, nung napunta ako sa features, yung mga kasabayan kong cinematographers went in to do commercials. So ngayon, mga BMW sila ngayon. So, ako yung ko pa rin. Pero Ducati. interesting yun eh. Kasi, like for me, ang na-encounter ko lang for films is thesis films sa UPFI. As in, meron ako nasalihan doon na nakita ko yung process. Parang, wow, gruesome pala yan, ganyan. Kanino? Ano pa yun eh? Way back Okay. when, Dahil si Adrian Gonzalez. Liway, short film niya, Liway. You know that. 2011? 2011. Ayun. Anong batch ko ba? Secret. 2016 Wag na po. Pero lang comment ko lang sa parang buti nga ngayon yung mga younger DPs na ngayon. Actually, yung filmmakers in general has more opportunities now. So parang pwede siyang tumuwid sa full length, commercial, At the time kasi kami noon, very limited din yung mga yung mga opportunities. So para ka nga makagawa ng isang short film, parang struggle ka talaga kasi yung film pa yun eh. Hindi yun gamit mo pa na hindi pa siya digital camera. video. Kung may mong video, sobrang sama ng video sa parang wag na lang. Tapos So para makagawa ka ng isang maayos na pelikula, kailangan at least makapag-shoot ka ng in 16mm film. Mahal yun. So that time. ganun kahirap. Ngayon, dali na pa din. Parang kahit anong Ang dami yun. At tumatawid talaga yung filmmakers sa narrative, to commercials, to other format. Tama. And then yung Nakakamiss yung negatibo. Nakakamiss. Parang maganda kasi din yung parang feeling mo pag analog na kaya mo siyang i-handle. You can do anything eh. Kasi sobrang
sobrang detailed nun eh. Like, yun nga, pag print mo siya, tapos nakita mo may mali yung gawa, uulit ka. Hindi ka tulad ng pag-digital. Delete mo lang. Mabilis na lang yung palit. Or mabilis yung pagko-correct. Per se. Isa commercials din. Oh, may pros and cons din eh. Yung con naman ng sobrang digital is, ano sa tingin nyo, in your expertise, parang yung pareho ba tayong tatanong? Oo, yun. Yung transition from celluloid to digital, parang ano bang, can you tell us what you think about it? Parang either from your experience as cinematographers or kung anong effect niya sa industry. Or maybe more on Sir Neil kasi na since Actually, ako yung batch of cinematographers na tumawid from film to digital. So, and sa buong industry naman, parang lalo sa editing sa marami mga hindi nakatawid to digital. And some cinematographers din, so parang, diba? yung parang So, ano po ba yan? Parang kasi may retooling na nangyari, parang retraining kasi ibang Workflow. Did ibang you had to tools na- train yourself? Oo. Yung ba yung But dahilan kung yung bakit? ano naman kasi, di ba? I mean, dapat kasi forever kang estudyante. I mean, sa industry na diba? There's always something new to learn. Lalo sa cinematography kasi technology-based siya eh. So, ang bilis ng palit ng technology. So, well, ako, naintindihan ko kung bakit madaling sa industry na madaling tumawid ng film, ng digital kasi mas mura siya. Mahal kasi yung film eh. And tapos yung process niya, kaya mas madaling in-embrace ng industry yung digital. So kahit nasabihin kami na parang gusto pa namin iba pa rin yung film, yung ganun klaseng pag-romanticize. Texture. Wala eh, okay. So yun talaga eh. So you embrace ko ano yung what is in front of you. Tama. Kung hindi ka naman si Christopher Nolan na wala kang Oo, Siya naman wala si kang ba? Oo, tama. Tarantino. Correct. Pero bakit kaya hindi nakatawid yung iba? Anong challenges? Bakit? Yun, it's embracing a new technology, ganun. Different personalities. Actually, marami sa editors ang hindi yung ganun. Talaga. Editors. Maraming traditional editors na hindi talaga, lalo yung mga older ones. Computer na. Oo, kasi computer. Ano na pong nangyari sa kanila? Concerned. Ano na po nangyari sa kanila? ASMR. Nag-retire na sila. Okay. Wala na. Speaking of kay Sir Raymond, yun, kung nakita ko yung film process, nakita ko rin yung commercial side. Umextra kasi ako sa kanya for a commercial. Kay Sir Raymond rin. Tapos ako parang, kilala ko po kayo, hindi niyo po kilala, pero kilala ko po kayo, ganyan-ganyan. Tapos yun nga, sabi ko parang, kasi sa film yun nga, sobrang lakas ng creative juices. Pero mahirap siyang i-transition sa tao kasi kailangan may certain target market, ganun. Tapos sa commercial naman, tinitignan ko kasi siya, like paano niya kaya ginagawa yung pagiging, kasi siya yung DOP nun, iba yung director. So sinusubaybayan ko siya nun, na parang, okay. So dito, kailangan, hindi, as in, nagpalit pa siya ng ilang cameras nun eh. Kasi may basa sa set. Tapos parang ako kahit anong upo ko, kailang, ma'am, huwag kang kukurba kasi hindi kita po sa camera na mataba kayo, gano'n. So parang ako, okay, hindi katulad nung sa indie, kahit anong kaya lang. Dito talaga, talaga po, wag po kayong ngingiti masyado, sige po. So parang, okay, may limitations nga naman siya. Depende sa need ng client. Ganun. Wala lang. May vision din yung client kahit commercial. May vision siya actually. Political ad yun eh. So parang, iiyak po ba kayo? Ginagawa pa ako. Hindi. Kailangan niyo pa umiyak na. Wala naman. So, dahil nga rin sa transition ng digital to from celluloid to digital. Mas madali na naman siya. Sa last episode namin, sinasabi ko kay Take Lammer na Diyan lang si tape pa lang. Nadaanan ko kanina. Binalik. Halika dito. Come here. sasabi ko sa kanya na fan kasi din talaga ako ng works niya. Sabi ko sa kanya na may nakikita akong style niya or at least parang may fingerprint yung works niya na sabi ko, palaging neat yung
yung quality, tapos pati yung framing palaging suwabe. Tapos sabi niya, dinadeny niya, sabi niya, hindi, parang every project iba approach ko, ganyan. Tapos yun nga, sabi niya, parang tulad na rin sinabi niya kanina na every project is a blank slate. Kung ano yung vision ng project na yun, yung dapat yung sinusunod. Pero tingin niyo ba meron din kayo talagang Certain style. parang style na persist through every project? Oo. If writers have a specific voice, parang Yeah. do cinematographers have their vision? Specific. Ano ba? Oo. Style. Or eye, ganyan? Oo. Yun. Favorite treatment. And does it matter? Oo. Does the situation matter? For example, kasi you also did work on mini TV, like online, with Tanods, and then film. Nag-Tanods din siya. So, parang if we can criticize it, ganun, makikita mo yung, kumbaga, yung may pagka-digital siya na malinis, pero you also focus a little bit on the gritty parts. Same with dating called Tadhana. Ganun. Parang magulo yung pawisin si Angelica, hindi mo siya nilinis sa post. Kay Sasha yung tadhana. Okay. Kasi salo lang ako. Okay. So, yun. So, yun din. With Sainyo Sir Neil, with Ulan, and Alone Together, parang, yung napansin kong style is like, Pero yun, totoo. For those two films specifically, parang may classical look siya. alam mo na pareho. ikaw ang gumawa. Alam namin na ikaw ang gumawa. Hindi, seryoso po. Tsaka po, pero natanong Alam mo before eh. Beforehand eh. Hindi Talaga namin, ba? parang, kay Sir Neil siguro to. Tapos parang nakita namin sa end credits, ay siya nga, gusto mo pa? Kain pa. Tikwenta na lang yan Hindi pa seryoso. Like, yun, parang sa Alone Together, sabi ko, siguro si Sir Neil to. Tapos nakita naman si Sir Neil nga. Tapos sa Ulan, Nabasa mo siguro, Promotion eh. Pinopromote pa rin. siguro si Sir Neil to. Siya nga. Tsaka pala meron tayong burgeoning question sa Ulan, di ba? Kung siya ba yun? Hindi siya yun. Tinanong kasi si Irene Villamor. Oo. Siya ba yung pare? Sabi ko gano'n. Ano? Kung ikaw ba yung pare? Never. Sabi niya hindi. Okay, good to know. Sabi ko, at least hindi ko natatanong. Never akong nag-on cam. Yun, never daw siyang Hindi nila mapag- kaya yung talent fake. Hindi ka, never kang pumayag na nasabihin sa'yo ng mga friends, yung friends na directors, sige na, ikaw na doon, ganun. Suntukan, gano'n. Kahit bayaran kay 1,000,000, gano'n. Kahit ba? Let's see. Ayun, so, Pero yung question kanina. ayun nga, do you have a certain style na Ako parang fingerprint mo doon? Wala. Wala. At saka ewan ko, parang it's a conscious effort na huwag magkaroon sa akin. So, whether successful yun o hindi, kayo na magsasabi na, not me. Pero meron bang ganun? May cinematographer ba na gusto niya na meron siyang trademark style? May Or certain mali ba yun? fingerprint siya. Mali ba? Meron daw, sabi nito. Paspill po. Meron ba? Hindi, wala. Lahat na. Unethical ba yun? They are Ganon? even international. Yeah. Feeling ko siya matagal na yung discussion nila. Lahat ng DPs feeling ko tumatanggi. Kasi hindi naman tungkol sa iyo yung pelikula eh. And then, every story requires a different way of telling. Pero feeling ko din meron kang way of seeing sa'yo lang. Kaya parang baka may similarity in some scenes. Pero pag lahat ng ginagawa mo, I think pare-parehas na, it just means na hindi ka nag-grow. Kasi pare-parehas na yung pag-interpret mo sa iba't ibang bagay. Tama naman. So, doon ka matakot. Pare-parehas. Kasi, like for example, photography. Sir, di ba nagkaroon ka ng exhibition on your work? Kasi as a photographer sometimes, you develop a certain technique unconsciously. Like kung kunyari, gusto mo yung framing ng subject is laging sa side, ganun. Have you ever, if you watch your films or yung films na nagagawa nyo, or the ones you work with, napapansin nyo, meron ba kayong certain style na napansin nyo at one point, tapos parang, ayoko nang gawin yun? Do you have that
Did you have that experience? Minsan, oo. Like, kunyari, Share. yung, kunyari, hindi, like, kunyari, two people talking na eksena, parang gano'n. Parang, how do you actually, cut up yung scene into shots, yung ganong klaseng eksena, na, parang ang daming ganong klaseng eksena, nag-uusap na dalawang tao, di ba, parang. So, minsan, it comes to a point na, parang, nakita ko na, parang, nagawa ko na to eh. So, Talaga? parang, pwede ibahin natin. Talaga? So, parang medyo, yung ganun. So, how was that? Like paano kung kunwari, yung director, gusto niya, direct tama naman yung ginawa mo And then you said na, parang hindi mo naman sinabi blinert na ayaw mo na kasi you did it Yeah, before. well, pero kung gusto ng director, I mean, wala kang choice, or wala namang problema doon. pero when you notice na yeah, oo, you did it oo. before. May mga ganong moment na parang, nagawa ko na to before. Talaga? Oo, so, Like for which film? Ko naalala. Hindi ko na. Tinatry kong kalimutan yun pag gano'n. Binayaran siya. Sige no, ganun. Joke lang. Talaga po. What about you? Did you have that kind of moment? Yung may napansin ka na nagawa mo na before, kung may medyo negative ng slight yun, na parang, ayoko nito kasi nagawa ko na before, na pwedeng positive din, na parang, hindi, okay lang, leave it. Did you have that din? Parang, Dumating yung point na parang, yung girlfriend ko kasi DP din eh. Tapos para, may look ka na. Sabi ko, may So, look? so yun yung hanapin mo ngayon, parang ba't ka ba ginagawa tong ganito? Siguro pag nagmamadali, parang ano na nakasanayan mo, ito na yung bato mo, ganyan. Pero marami namang ways na pwede ka mag-explore eh. Parang minsan, tinatry kong, mainstream. Dagdagan ko pa yung contrast. Pag hindi nagreklamo, okay. Pag nagreklamo, di balik na dati. So marami kang pwedeng laruin. Kung paano itama yung araw sa likod, mga ganun. Maghanap ka lang ng kung saan ka magiging i-adjust mo sa gusto mo. at small Details ng things. So, kahit hindi sa framing, maybe sa movement, maybe sa... Given that, yung mga sinasabi niyo na parang you're really looking for variety, na it's more about execution of what a project requires rather than imposing your own preconceived styles or ganyan. So, tama ba na pag tinanong ko kayo, meron ba kayong favorite cinematographers, ganyan? Wala. Wala. Meron ba? O kasi kung magaling nga ang cinematographer, di ba? Kung ano yung kailangan ng project, yun yung gagawin niya. So, pointless na magsabi na meron kayong favorite cinematographer ba? Dahil iba-iba rin yung ginagawa niya, ganun? Or meron ba? Siguro in Meron ba? terms of philosophies. Kasi maraming kino-contribute. Para siyang yung mga philosophers before. Ang dami na kino-contribute na parts of a whole. Kumbaga, philosophy on this. It's just parts of a greater circle we call life. Kumbaga, parang ang dami ring DPs, ang daming na-contribute sa language ng cinema. Si Toraro, si Dickens, lahat sila, sina Bradford. So, yun, siguro pag gusto mo siya dahil gusto mo yung philosophy niya. Pero not dahil may ginagawa siyang isang style. Parang may gusto akong cinematographer on a particular pelikula na ginawa nila. Parang, so, nagkataon na siguro, kunyari, bawat pelikula na ginagawa niya ay gusto ko. So, so may mga preferred DPs. I have a question from our sitting friend of the pod. How can you tell us your experience or how it was like working with Chito Ronyo days? Bakit Chito Ronyo days? Recent lang naman yun Chito Ronyo. Last year lang Oo. Ayun. Depende, yung early Chito Ronyo o yung recent Chito Ronyo? Both. Dahil si Chito kasi, he's a very strict siyang director. In fact, parang na-realize ko nga parang I get to work actually with a lot of very strict. Si Mike De Leon, di ba? Parang,
mas strict yun kesa kay Chito Ron. So by the time dumating ako kay Chito, parang, okay. So very strict siya. And, and ano siya, he's a very technical director. So particular siya sa camera work, sa ano. And in fairness sa kanya, you actually you become very good cam operator, framing, composition wise, dahil very strict siya dito. Tapos, well, si Chito kasi nag-mellow na ngayon eh. So, parang chill na siya. Ngayon, yun, pero ganun pa rin. Very strict pa rin siya. So, yung mga cinematographers na sayang nga hindi na-experience si Theo doing second cam sa akin with Direct Chito. But sina Tay, sina Pong, sina Maki, sina Ann, ano yan nag-second cam sa akin yan sa yung mga recent films ni Chito. And nakakatikim sila kay Chito. How about kay Mike De Leon, sir? How was the experience when you worked with Mike De Si Leon? Mike, ano siya eh, he's a visionary director yun eh. And well, during that time, na ginagawa ko yung, I'm supposed to shoot Bayanang Third World. Kaso nagkaroon kami ng, so hindi ko siya natapos. But I did like 4 months of pre-production of Bayanang Third World because it was a black and white film. And we both do black and white photography. So, ang relationship namin nun, I was a younger DP nun eh. And DP din siya eh. So parang may relationship kaming Na-gets nyo teacher yung siya, style. ganun. Oo. So okay kami. But yun na nga, ano siya, very precise sa work and very disciplined yung dapat naman talaga ay ganun yung proseso. But yun, medyo ano lang talaga. Since siya din yung producer, meron siyang luxury na pag hindi siya gusto yung nangyayari, pinapack up niya. Did you do, DOP for Marikina? Or sa ano Marikina yun? the film? Come up kay Sasha. Okay. Wala. Maganda yun eh. Oo. 2014, Cinemalaya. Yun. Third World Cinema Club. You also worked with Dempster Samarista, di ba? In Bundok Manahaw. Tapos dun sa pelikulang yun, parang may mga shots na parang lumulutang ka lang. Parang kang spirito na lumulutang sa bundok. Ganon. So kumbaga, paano ninyo yung approach niyo to that particular Bundok, film? marami kami nun. Si Reggie Ben, si Choice, Okay. Israel, ako. Tapos sino pa sila? Actually, hindi ko alam yung iba. Feeling ko karamihan doon shots ni Choice, shot ni Reggie, yung mga nagfo-float. Yung floating. Depende. Parang nagko-cover lang kami talaga. Tapos depende sa'yo kung paano mo feel. Yung bundok kasi malakas na siya eh. Actually. Tapos kasi merong si Dems, meron siyang take sa bundok. Na gusto niyang, yung banahaw yung gusto niyang i-discover, hindi yung mga ritual. Kung ano yung banahaw. So mag-feed off ka doon, tapos try mo translate sa Kanya. ano ba ibig niya sabihin. So parang so hindi ba marami kayong cinematographers? So parang tinitingnan niyo yung each other's like work? Playback sa gabi. Hiwa-hiwalay, maraming teams. Tapos tinitingnan niyo kung parang paano ko i-vibe ito doon sa shots na niya kasama. Parang ganun. Yun. Pinaka-main naman din doon si Regiment. Ayan. Ito, natanong ko to last time with Tay tsaka kay Cheska. Meron mga cinematographers that went on to like direct their own like films. I'm sure Sir Neil may na-direct na kayong like short segments or ano. Kayo, if given the chance and the money, anong klaseng anong dream project nyo na i-direct sana? Or direct plus cinematography? Ako, wala. Wala. Kasi wala akong, nasa point ako na parang, na I'm going in a different direction. Hindi siya directing a film. Okay. Parang ganun. So, mas interested talaga kayo in the cinematography side of things. Ikaw, Teo, ano ka bang dream project? Next mo. Dream project. Hindi kasi maraming stories. Taga sa Mindanao kasi ako lumaki. Davao ako lumaki. Yung thesis ko din tungkol doon. Tapos, yun, marami siya. Very walang masyadong nagkikwento about
Mindanao. Kasi wala din Mindanao akong kilala sa Mindanao. Wala, To begin with. maraming filmmakers din naman, di ba? It's a few. It's a few. Sina Teng, Ah, sina Teng. Temps, sina RB, sina Fiola, Yun. sina Bugsy. Pero, feeling ko, marami siyang shared. Dahil siyang kwento na hindi pa nakikwento. So if ever, oo. Pero walang time, hirap kong sabihin eh. Yun nga eh. Baka wala ka ng career, di ba? Baka wala ka ng career eh. Mahusay. Huwag na lang. Yun lang. As cinematographers, may nakikita ba kayong di ko na naman alam kung magandang tanong ano. Parang may mga Naka-Maslow's trends. ano tayo, hierarchy, di ba? Parang may trends ba or parang new stuff happening in cinematography, parang for example, VR ganyan. Ano yung mga Oo. May ano mga bang- developments. ano bang and- future ng cinematography? Yes. Kung do you adapt? Oh, well, since we're talking about changes din naman, do you guys have like that, ano? Or maybe specifically sa VR siguro. Parang naniniwala Sa VR, virtual reality. na, ano, parang 3D Niniwala ba for- kayo na maganda siyang medium for the future of cinema? Na kapag VR glasses ka, so hindi lang isa yung perspective mo, parang co-director ka rin ng pelikula kasi kung saan ka tumingin, yun yung mapapanood mo, ganyan pa. What do you think? Pwede siguro kasi pero pero by the end of the day yung parang yung story yung whether naka-VR ka on. So and malaki yung role ng cinematographer in terms of creating that mood and yung i-push yung narrative ng whatever kung anong format yan. Pero ewan ko, hindi ko masyadong iniisip yung VR. Ang iniisip ko actually yung yung madilim na projector sa which I think Sa mga sinehan natin. cinematographers should be at the forefront of trying to change that kind of system. Kasi parang kontrolado niya lahat mula pagkuha hanggang DCP pero pag nandun na sa sinehan. It directly affects yung quality ng trabaho ng cinematographer. So, I hope we kaka-form lang kasi ng bagong cinematographers group. It's a new group actually of yung mga practitioners ng industry. And isa yun sa mga initially ng mga ideas na parang what if we get to standardize yung projection luminance issue sa mga sinehan ganun. But it's a long struggle yan. Speaking of, yung, di ba, yung mga sinihan ngayon, lalo na sa mga SM, parinig no? Yung projection nila talaga is not really the best. Pero mas okay pa nga sa SF kaysa sa Sa- Trinoma. Ay, sa Trinoma. Sa Sobrang Trinoma, specific I believe. Trinoma. Sobra. Parang, ano bang pwede nating gawin? May magagawa ba tayo? Like for me, Kasi yung kunyari once, yung Signal Rock, pinanood ko sa pinanood ko sa SM. Tas, SM. first pinanood ko yung advanced screening ni Direk Chito sa Gateway. So medyo okay pa yung maliwanag pa. Pagdating sa SM, pinanood ko ulit Anong branch? Manila. Yan. Parinig na lang. Blacklisted. Joke lang. Lalo na yung mga rain scenes, yung mga walang ilaw, ganyan. So, wala kang makita talaga. Kasi silhouette at best lang Yung makikita. premiere dyan ng Oda sa wala, di ba? Nandun kayo. Pati Oda sa wala din actually. Premiere Sa Trinoma. Trinoma. wala kasi ako. Kaso yung ending, di ba? Oo wala kang... Sayang, yung parang... Hindi mo makita yung yung gumagano sa likod eh. oh, Yun, kasi ganyan nasisira yung talaga sa yun. akin sa Taclob. Sorry, experience sa akin nung sa Taclob. Hindi ko siya nagustuhan kasi napanood ko siya sa CCP. Yung sa main na Ni Canora Belardo. Laki kasi oo. nun eh. Oo, tapos sabi ko, parang ano ba yung, wala akong makita. Kasi syempre, Dante Mendoza, mahilig siya sa dilim, ganun. Wala kang magagawa. Hindi mo pwede sabihin, sir, pwede palitan niyo yung style niyo. Hindi mo pwedeng ganun di ba? Hindi ko, alam mo, ilang beses na ako nagsusulat na, sir, dear Brillante, ganun. Walang, Hindi naman pwede. Hindi pwede Hindi na, naman pwede kami mag-ilaw for Trinoma, di ba? oo, ganun, hindi mo pwede. So parang sa This akin, print is for Trinoma. oo, ganun. So sa akin, nung napanood ko si Taclob, iba yung dating sa akin nung napanood ko siya. Kasi nga, in the midst of Baguio yung theme ng pelikula. So may mga parts talaga na hazy. Tapos yung projection nung sa CCP, sobrang pinalala niya
projection niya. So, Actually. hindi ko makita yung emotions ni Lou Veloso kung ano ba to, umiiyak ba siya, ganun. So, yun. Wala kasi ng standardization. Mm-mm. Yun. Tapos yung ewan ko na, alam niyo na yung na binababa nila yung Yung ilaw, yung intensity ng luminance ilaw. ng kasi para mas ma-save Tumagal pa yun. yung bumbilya. So, Dito. ngayon, yung may mga case like kunyari, yung nabubulok, yung Sinimalaya, ako din nag-shoot na talagang inilawan ko siya ng madilim, kasi parang yun Dilim talaga, yun yung ah. kwento eh. Kaya lang, pagdating sa so ang ginawa ni ni Sunny nung madilim sa binigyan niya ng 500 yung projectionist para iliwan natin. Oo, siguro dapat. So, ready lang kayo ng 500 pesos. Pang projectionist eh, no? Nanood ako si CP. Asan ba yung pumunta doon? Katokatok. Ice cream. Pero it's a serious problem, I think. Kasi parang, totoo. which hindi lang cinematographers dapat ang nag-ano. It should be, also directors kasi it also affects yung The whole pelikula thing. nila. Oo. Nanood ako ng ulan, soft. Experience mo nun, di ba? Soft yung Sa projection. Mamay umay. Oh, yung sa Mamay Umi. Malala tayo, no? Adjust na yun. Adjusted na daw. Walang Oo. Sa CCP, mas maganda sa Little Theater. Sa Little Theater. Mas maganda ng konti. Kaysa main. Kaysa sa main. Yung main, siguro dahil napakalayo niya from the Oo. Pero ang trinay ko pang umupo dun sa pinakaharap. Kasi may pinanood akong parang Chinese na film. And alam kong ano siya, kailangan talaga tutukan mo kasi black and white. Ang labo, talaga sabi ko. Ang labo. So, ano ba to? Parang nag-adjust na ako kasi sabi ko, hindi. Sanay na ako. Alangan naman siya. Oo, alam mo siya maganda sa akin, di ba? Movie goer ako eh. Nagbabayad lang naman ako dito, di ba? Ako na mag-a-adjust. Inisip ko, treatment siguro niya na malabo. Ako. Oo. Tapos nag-review ka, ikaw lang yung ganun. Oo. Actually, may nag-comment sa akin on Taklub kasi yun yung sinabi ko na parang I understand there's a certain treatment when it comes to DOPs, ganyan. Pero sana naman, hindi yung gato, ganyan. Tapos may nag-comment sa akin, projector kasi yun, gano'n ako. Sabi ko, okay, so do I have the luxury to watch it again to a different cinema? Of course not. Sabi ko gano'n. Although I could do that. Pero kasi, what about the others na walang luxury to do that? Yun. So yung standardization talaga. Oo. Problema. Pero ang hirap, yun yung kahirapan eh, magkasundo-sundo lahat ng theater operators, lahat ng ano. Kasi di ba may kanya-kanya silang Agenda. agenda. Yes. So, ban na tayo sa Hindi na tayo pwedeng manood. Mga third world cinema ba to? Bawal dito. Bawal kayo dito. Ang magabay lang, mga 200 na po yun. Yung mga mukha natin, tapos may ganun eh, X. Pero yung mga micro cinemas, maganda yata ang projection. Maliit lang naman kasi. Oo, kasi maliit. Saan? Cinema 76. Centenario. ganyan. Although yun nga, maliit yung screen. Pero sobrang linaw dahil pinaliit mo na eh. Actually, kanina I had the meeting with Solar. And then, na-mention niya yung micro cinemas. Yung discussion namin nun was about distribution. So, I wanted to help him with the distribution side. Tapos, sabi niya sa akin, actually, you know what? Mas madami pa ang ticket sales sa micro cinemas kaysa sa main na cinemas. Sabi ko talaga, and sabi niya, the quality of it, kung kay pangit siya pinalabas doon, kay pangit yung naka-monoblock lang sila, talagang maganda yung May unan sila doon. walang sila sa naka-monoblock lang iba. Yun, so sabi niya, it doesn't matter kasi, siya parang like for Citizen Jake, in-extend kasi ni Cinema 76. So, everyone got curious. They watched it sa Cinema 76. Hindi man siya pumatok sa mga bigger cinemas. Pero yun nga, kasi sa micro cinemas, madali silang kausap. So, ban na naman tayo sa Word Pero of mouth yun. sometimes takes time eh. Yeah. Parang Parang it's always how you convince people din dito eh. No? kasama din yun sa parang marketing na tipong, uy, napanood mo na ba to? Ganyan, no? Tapos not everyone has the luxury na kunyari sa weekend lang sila magsisine or sa Friday lang kasi walang trabaho the next day. Pero that's good nga kasi at least merong meron pa lang like conversation between cinematographers on what you want to do para sa pelikula, 'di ba? Like what I mentioned earlier kasi yun
Cinephiles kami galing, kaya kami nandito kasi we knew each other from Cinephiles. Although siya, tagong-tago siya nun. Tapos parang, kilala mo pala ako kasi, dahil doon. Film enthusiast yun na parang hinalo na ng iba-ibang people eh. Diba? And that's good to know na, yun nga, kayo-kayo rin. You guys have that kind of agenda na, Ngayon lang ba sayang. karoon ng Association for Filipino Cinematographers? Yeah. Or back in the, meron din. Hindi, meron talaga. Meron talagang yung really the original and the older guild, yung FSC, ang Filipino Society of Cinematographers. Kaya lang, for years kasi parang halos hindi na siya nagpo-function. So then eventually, itong mga younger DPs parang felt there's a need to actually create a new one. So mga 5 years ago, they started talking to us, yung mga senior cinematographers, nag-consult sila about, ano yung ano ba dapat gawin to really organize a better organization. So, after the struggle, 5 years of creating, finally, ito lang just last week ba yata, 2 weeks ago, na nabuo na eventually yung bagong, essentially it's a guild of cinematographers. So, sir, nakapag-build na po kayo ng like this new organization. Yung paano po yung thrust nyo for, kunyari, parang apprenticing new or aspiring cinematographers? Yeah, isa yun sa So parang kung meron kang, kung gusto mo mag-apprentice, dadaan ka sa amin in a more systematic way. So, mas maayos po yung Oo, hindi flow. lang yung parang kung Text-text na lang. Tsaka, actually, it's more of identifying yung individual cinematographers, yung body of work nila. Opo. Kasi aminin natin, like, because of the digital platform, the same way na biglang lahat naging photographer. Biglang lahat ang dali-dali maging director of photography. So I think that's one din kung bakit nabuo din yung organization to actually filter out yung mga Real talent. ganun. Sir Neil, what's the one thing na hindi nyo nami-miss from shooting in film instead of yung ngayon na digital na yung karamihan? Yung hindi ko nami-miss. Hindi mo nami-miss. Yung bigat ba? Yung bigat ba ng camera? Mas bigat ba? Ang weird nga kasi parang naging nag-digital, di ba? Parang lumiit yung camera. Pero ngayon, parang unti-unti ulit Lumalaki ulit. to like film camera. Parang, yun, question mo, parang wala eh. Wala lang. Miss mo lahat direct. Oo. Actually, ang nami-miss ko is actually, yung sa film kasi, ang cinematographer actually ang nakakaalam of what is the final image you're going to see on the screen. Ngayon kasi, May preview. you have this monitor, so what you see is what you get. Well, pwede pa rin i-tweak sa color grading. Apo. Pero more or less, Yun yung sa film kasi, ganun. Pero, yeah, okay lang ako doon. It's a natural process. So, you adjust to what is in front of you. I want to ask about yung ulan. Meron kasing nag-comment. Ulan? Ulan. Ulan ba? Kasi ID nang dapat na. May nag-comment kasi parang sabi niya, yung ulan sa dulo, spoiler ba? Yung ulan sa dulo, nagmukha daw siyang dust. Nagmukhang dust yung ulan. Intentional ba yun? Dust? Oo. Ano po ba yung, ano na lang po ba yung goals yun dun sa last shot na yun? As a When you cinematographer. read pag binasa mo kasi yung script, parang description ni Irene kasi doon, parang tumigil yung tumigil yung mundo eh. So Pero ganun ulan yun. pa So rin lang. nag-change kami ng camera to shoot para gumamit ng phantom camera. Yung To super shoot slow mo. like a 2,000 frames per second. Ganun. Para makontrol mo yung literally yung parang itigil mo yung drop ng ulan. Pero nag-iba nga yung quality eh. Or ako lang ba yun? Parang iba yung colors yung last shot compared sa rest of the Oo, film. ako feeling ko, medyo din ako doon, parang nakita ko yun. Parang feeling ko it has something to do with the VFX. Okay. Kasi VFX yung yung buong scene na yun, where
sinunod yun ng really low light. Kasi nabusan na kami ng araw. So binatak talaga siya at 2,000 frames, diba? So kailangan mo really bright sunlight to do that. But inabutan na kami ng so binatak talaga siya sa post. At the same time, yung effects sa end shot na parang may sumisikat na araw, yung sunlight sa backlight. Yung VFX yun eh. Hindi siya actual sunlight. Ang galing. So I think it's something to do with that. May isang similar shot po dun sa near the end of the film, yung spoiler din to, yung hinalikan ni Carlo Aquino si Nadine Lustre for the first time, tapos Yung sa umulan. yung umulan. Sa forest. Paano niyo po nagawa yung effect na sobrang lakas ng ulan na wala ka na makita sa background? Yung parang yung natira na lang yung parang form ni Nadine against sobrang lakas na. Kasi siya it's backlit kasi siya eh. Backlit siya. So and yun, it's real sunlight. Real Hindi sunlight. siya ilaw. Yung rain po, That's Rain machine. Master VFX. No, not VFX. It's live effects. Live na ulan. effects. So nung nag-drop yung tubig na gano'n, yung ulan, the sunlight is directly hitting yung tubig. apo. So nag-wash out siya. Ang natira lang yung May parang water vapor ba or hindi ko alam. scientifically. I have a question po. Separate po ba yung director dun sa lunod scene or sa water scene, or is it ikaw din yung director of photography? May underwater si Marisa Florendo. Ayun. Okay. Kasi yun, kinorek din ako ng roommate ko na hindi may separate na underwater director for that. Which I also Underwater saw. cinematographer. Cinematography. Siya yung nag-operate na. But Camera. nandun kami ni Irene. Nandun po kayo. Di ba may pinost po kayo sa So, kasi How was- I don't do underwater Ayun, cinematography. ayun. Si So how was- Marisa talaga yung usually pag gumagawa na. Okay. So, how was, yun, collaborative din yung process nun? Ano naman yun storyboarded yung scene na yun. Mm-mm. So, sinusundan lang namin Yung sa shots. story. Galing. Ito for trivia na lang, pero every time may eksena sa ulan, na may ulan, inisip ko kung natural ba siya or machine lang. Pero meron po bang eksena na natural rain? Wala. Wala. Oo, kahit yung sa UP, dun sa, nung nagkita sila sa Sa jeep waiting shed. station, Ano yun? Live effects yun. Tingnan ko kasi yung dulo eh, parang umuulan din sa likod. Oo. Oh. Sa experience mo, did you ever encounter may totoong ulan sumakto? habang Nag-shoot? Bagyo. Kayo po never. Bagyo. Vendor. Yung direct Sa transfer. vendor. Si Carlo yung DP. Sa tundo kami. Tapos baha. So, ang tinatayuan lang na yung mga apple box. Tipto kami. Hindi ko alam. Ba't Mahirap kasi mag-shoot talaga. Kasi yung camera. So parang... Tsaka yung sa fake na ulan, nakasentro lang dun eh. Diba? Kayo po never? As in? Na totoong ulan. Oo. Documentary. Sa documentary. Shoot ko talaga yun. Kahit umuulan pa siya. Kahit nga nagpapataya pa sa harap ko. Shoot ko sila. But, Nagpapatayan. Hindi, kunyari lang. when you're shooting a documentary, Naghahabol na ng saksak. it's there. So, shoot mo. But sa feature Sa naman, feature, parang usually, wala. As Ang cool siguro nun, no? Pag ganun. As cinematographer so far, ano yung pinaka fun na ikwento na parang nagawa niyo on set as cinematographers? Parang, ano yung pinaka wild na discarding ginawa niya para makuha lang yung shot, ganyan. Pinaka-fun na experience getting a shot. Ito yung kukwento niyo sa inuman, ganyan. Alam niyo ba? Wala eh. Parang lumangoy ako, parang. Kasi kunyari, ano ba? Kunyari, sa isang eksena na parang hindi ba't kasama yun? Tapos, sige, sumama ka na or ganun. Ganun. Like, kunyari, may multong lumabas. Ganun, may ganun ba? Yun na lang, naisip ko eh. Meron bang strange. Sa daily, ba't may dagdag tayo Di ba extra? kasi pinapanood mo yun dun sa parang, Talent niyo ba parang, yan? galing nun na. Tapos, wala namang present nun nung ganung time na yun. Ganun. In terms of execution, Oo, na parang wala siya sa Surprise. storyboard, biglang umiksaya na, tapos parang naging memorable sa'yo na. Galing eh. ako sa thesis ko, yung parang
maraming nag-grace na kambing doon. Tapos pinalis namin sila lahat. Tapos nung nag-take na kami, biglang nagsitakbuhan. So parang magical yung mga kambing nag-cross ng frame. Tapos yun lang naalala ng mga tao. Yun lang naalala. Ano? Marami na yun. Puro horror sinushoot na direct eh. Oo nga. I think ang pinaka parang fun na, no? Kasi ano na kasi nila ngayon eh, wala na masyadong mga sexy films eh. Ang pinaka fun, pag sinabing sex scenes na, out lahat, except ako. Oh. Ano pala yun? And then, Yung What do you mean? experience. I mean, hindi. Oh, di Kasi wala, hindi. usual kasi na tinatanong is Hindi niya syempre yung... naitatanong. Usually yung tinatanong is yung actress. oh, Or yung actors, ganyan. Na parang, how was it like na gagawin mo yung sex scene? So, ito naman, baliktad. Like, how was that like? hindi ako, ano naman, wala, you're so focused doon sa trabaho mo. And you're so focused na not to, I mean, cinematographers are hard not to commit mistakes eh. Parang so you're so focused doon sa trabaho mo, parang hindi mo naman siya, So, yun yung fun niya kasi, Uy, pero may kwento si Thea from last episode niyan. Yung sa manananggal sa Unit 23B kasi. okay, Si Tay. Tay Glamour. Kasi yung may sensitive scenes kasi si Raisa Senonon. Tapos ang ginawa nila, all-female crew. Pati yung director kasi si Prime Cruz, lalaki siya. Kahit siya lumabas ng set. So nung dinadirect niya, parang megaphone lang siya. Pero wala siya dun sa set mismo. Kasi, sensitive yung scene. Parang baba. Ito yata yung pumping scene ni Raisa. Hindi ko alam kung request ng actress or gusto lang din ng director si Prime mismo. yeah, but you're doing, okay. Tapos yung mga may puno ng saging nandun lahat. Meron ka rin ganun, like, yun lang yung natandaan na... You know, you're, ewan ko. Kasi I've shot sex films na kung saan nandun si Chito. So parang, pinapalabas ng lahat, gano'n. Yung mga hindi kailangan. Oo. But, you know, this is filmmaking. So, actors naman sila. Pero may mga buwis buhay work ba kayo? Kasi Ayun. di ba si Baltasar, anong pangalan nun? Yung founder ng CMB Film Service. Parang na-aksidente siya on set, yun. Yeah. Ngayon ba, kamusta na yung, may mga ganun pa rin ba na physical hazard sa trabaho niya o parang may safety? Have you ever Every, had ano naman talagang work ng DP. risky? Di ba? Ganun. Lalo to get the shot. Ito, Hindi pa naman ako na-aksidente. pero mga buwis buhay. Nakakabit lang sa jeep. Oo. Given naman yan. Masaya naman siya. Oo. Nahulog yung camera. Kunyari po yung sa Buaya, 2014. Ano yung puro tubig po yun. Yeah. Parang, Dahil hindi ba kayo nakakita ng totoong buhaya? Gano'n. Oo. Hinihintay ko nga, hindi naman. At saka alam mo, uy, ang ganda nung kanino. Pero ano talaga yun? Infested talaga yung area na yun. Ganun naman props mo Ganun, parang totoong buhay. Ganito pa rin Nanay Sara dun, yung mga water lily daw, dinudumog kayo. Water lily. Oo. Talaga? May times kasi na yung buong area, magpupuno siya ng buong puro water lily. So, ang hirap din gumalaw. And of course, water-based lahat yan. Walang, even yung school, yung simbahan, floating lahat yan. Yung buong Drones community. po sir yung yung lahat ng mga overhead na yung sa malalaman. Drone yun, oo. Actually, Early drone. early drone. Pa yun eh. Actually, yung medyo hindi nga maganda yung quality na time. Pero, yeah, parang ginamit pa yun namin. Meron po bang genre or type of film na gusto nyong i-shoot? Gaya ng si Tay, sabi niya action daw. Parang meron bang genre or type of film kayong gustong Sinushoot or i-shoot in the future? Meron ba kayo hindi na-shoot? Hindi pa na-shoot. Meron pa ba? Or, yun, yung gustong-gusto mo siyang sinushoot na genre. May ganun ba? You always have fun pag kunwari, Horror. horror. Or, Baka may sci-fi dyan. Bomba films. Bomba films. Well, ano naman. Wala na. Wala. Masaya naman lahat eh. Challenge naman lahat yan. Ikaw, Theo. Ikaw, Ako Tay, mas maganda yung kwento. kwento, narrative. Feeling ko kasi isa pa sa mga pinaka-satisfying yung makikita mo emosyon ng artista. Maganda yung bigay. Oh my God. Oh, speaking of narrative films, di ba, on the other hand naman, I think you work din sa yung Islands ni Wami Algazare. Oo, ano nga yata ako dun? Art trip ba ako ng sound?
Sa sound ka Parang ata sound eh. yata. Sa islands. Hindi kasi na ano. Oo, sa Tayong islands. dinaanan. Yes. Yun, kilala ko si Wami dun sa thesis. Pero prod siya nun. So parang when I saw Islands na he was directing that, I was happy for him. Tas kaso nga lang, medyo hindi maganda yung reception nung Islands. So, as a part of ng sound, how was it like working with Wami? Kasi si Wami very, ano siya eh. Very decisive si Wami. Oo, he was born Artist. artist talaga na yung father niya is yung tito niya, brother. So may need talaga sila na ito yung gusto nilang track. So that's why si Wami production assistant wise, 'di ba, with Yeah, actually. sa fisting, Sa talagang production wise fixed yun lahat eh. So how was it like working with Wami? With Wami. Okay naman. Kakilala kami since college eh. So, pero sa set, din siya. Strict siya talaga. Alam niya yung anong gusto niya makita. Tapos, yun. Kasi iba kasing language si Wami eh. Talaga yung language niya, ano siya. Iba. Iba talaga siya. So, nire-respect mo siya. Na hindi mo siya expect na conventional narrative yung lalabas. Experimental talaga siya. Experimental kasi yun. So, iba siya experiential cinema. iba din yung agree ako na medyo kahit nga mixed yung reception niya, ang dami mong pwedeng makalap dun sa pelikula. Ang dami niyang layers. Kahit na technically hindi mo siya gusto, parang shit, ang Hindi mo lalim siya nito. madidismiss agad. Hindi mo siya madidismiss na wala lang to. Hindi mo magagawa yan. Pag-uusapan mo talaga. Papag-uusapan mo talaga siya. Ano yung meron ba kayong pelikula na parang, uy, sana ako na lang yung kumuha niyan. Oo. Ganda, parang sana ako yung kinuha nilang cinematography. Malahibong pusa. Malibong pusa. Or kahit international, parang Bumalik ka dun sa red part ng Maslow's. Yung red area ng Maslow's. Kayo po muna. and after nun, parang beyond cinematography, parang films in general, ano yung mga favorites nyo, influences, ganyan. Ang ano? Mga film influences. In general na, In kahit general. hindi cinematography. Favorite films na. Ako pa, parang wala naman ako. May mga moments na parang, parang hindi ko lang matandaan kung ano yun eh. But, minsan, pero ano siya, it's just a sweeping, parang, ako sa dapat nag-shoot nito eh. Pero kaya lang, I don't remember kung anong mga pelikula. Pero, ano lang siya, sweeping, Yun. Wala kayong particular na favorite film na sana ako yung sumut nun? Or gusto ko na ako yung sumut nun, ganun. Wala eh. Parang, ako kasi parang I go with the flow. I mean, kung ano lang yung dumating, yun very... Hindi man Very local, zen. like even international. Ano na? Hindi man local, or like, let's say international. Or parang may nakita ba kayong pelikula na yung visually sa ganda niya, parang parang shocks, ang ganda ng pelikulang to. Well, yeah, isa sa mga influence sa akin, of course, yung Apocalypse Now na, of course, yun yung dito sa Pilipinas. Oh. So, that's one. Kasi the fact na it was shot here, pero ganun yung lumabas ng visual. Yan lang, ang galing lang. Paano may expose mo? Ha? Paano may expose kaya yun? Oo. Nakasama mo. Saka live lahat yun eh. Pero paano yung-expose yun? Pinasama mo. Oo. Ayaw. Pero grabe, live lahat yun. Wala pang VFX nun. Oo nga eh, parang actual explosions yun. Sinira nila. Sinunog nila yung Sinira ang gubat natin. kalikasan eh. Parang in-invade ulit tayo ng Amerika talaga. Ikaw, Theo, meron kang visually striking na pelikula na parang nasabi mo sa sarili mo, shit, ang ganda ng pagka-shoot nito. Parang, Dami kasi. Hindi ko masabi kung off the top of your head. ano to, Jesse James, The Master, Oh, The Master. dami, Arrival, Apocalypse Now, Godfather, Apocalypse. yung gawa ni Conrad Hoy. Kasama. Dami. Dami. Iba-ibang styles din eh, no? Oo. Yung execution siguro, paano True. siya tatahit sa... Any more questions, friends?
Wala lang. Kasi kanina, nung tinatanong ko sa style, ang naalala ko na parang laging natatanong about style is si Christopher Doyle. Yung consistent na collaborator ni Wong Kar-wai, ganun. So far, ewan ko, going back lang sa ganong question, like, meron na bang iba na nag-approach sa inyo na, sir, kayo kukunin ko kasi may ganito kayong treatment. Gusto ko yun. May nagano na ba sa inyo? Na wala naman. Wala naman. Okay. Siya meron. Oh. Wala. Hindi ko alam. May kilala ka yata eh. Hindi nagsasabi. Ayaw mo na sabihin. Oo, baka ma-jinx. Hindi ko ba naalam ba't mo ako kinuha? Tiwai. May work ako. Ayun. Like, for example, kay Apocalypse Now, since alam mo na, yun, like, do you ever have, like, that one film na parang nagwo-wonder ka, paano niya kaya ginawa yun? Yung exposure na yun, or yung explosion, or yung ganong shot? Meron ka bang ganon? Na binabalik-balikan? Hindi, alam agad niya kung paano Ha? ginawa. Gets agad niya. Gets agad niya. Oo, pero meron ka bang, like, kunyari, if you're doing a film right now, na parang kumbaga yun yung, pag nababurnout ka, babalik ka dun sa pelikulang yun. May ganon ba kayo? Hindi. Wala naman. Although, hindi pelikula ang binabalikan so parang. Memories? Naks, mundo. Bakit ako ng Memories. bundok? Bakit kayo ng bundok? Kapag nababurnout kayo sa pelikula? Nagdadala kayo ng camera o... Oo. Nagsushoot siya kapag Hindi kasi baka parang detox, parang cinematographer detox. Oo, Wala ganun. munang camera. Oo, kasi usually kami, ang question namin pag filmmakers is, meron ba kayong pinapanood na films pag nababurnout kayo? So, kunwari, si Paglisan, si Carl Papa, di ba sobrang melodramatic, sobrang sentimental ng films niya. Pag nababurnout siya, nanonood siya ng opposite. Like, nanonood siya ng mga happy films, ganun. Comedy. So, sa ikaw, you do... Hindi ako nanonood. Nature lang. Okay. Nagtatravel ako. Ikaw, Theo, do you have ano? Lagi naman ako nanonood. Pero to rest, yun na, kasi makalis ng Maynila. Tapos helpful for me yung makalabas sa bansa. Yung mga workshops sa labas. Kasi it gives you a window into how people from other industries view film and yung workflows nila. So, refreshing siya. May nakaka-appreciate ng ganitong ganda. Yun. Pero mostly natutulog lang naman din ako. Masarap patulog eh. Oo, The best yun. So, any future projects that you can talk about, that you'd like to talk about? Kung hindi, okay lang. Upcoming. Kung hindi, ganyan. Hindi mo pa alam hanggat nag-day 1 ka na, direct, di ba? Ano na? Hindi mo pa sure hanggat nag-day 1 ka na. Ganun naman ang nature. Kahit nga nag-day one. Wala pwede kasiguruhan na pang- unless nandun ka na. Sorry. Pero ako yung shoot ko yung next film ni Tonette, yung Fangirl. Oh, yeah. Tapos, Nag-post na kayo with with Dwayne's si past, present, future. tapos na yon. So, lalabas siya sa I Want ng I think yung mga late April yung past, present, future niya. Okay yun. Well, fun yun ang shoot namin. Kasi parang brings back high school memories. Lahat, actually sa amin parang, ang dulas kasi ng script ni Dwayne in terms of mga characters. Tapos, I'm supposed to do yung next film ni Alvin Yapan. Oh, Wow. It should be around July siguro. come back. Oo nga eh. Oo, nagkakaroon siya. Ha? Buti naman. Nagpahinga siya eh. Ha? Nagpahinga siya from films. Oo, kasi naaway nyo kasi. Uy, hindi yun. Hindi kami Hindi kami yun. Gulat nga ako eh. Sabi ko, last na niya. Ikaw, do you have any future projects, current projects na Tingnan you'd like to natin. discuss? Let's see. Ay, hindi niya pa. Kesera.
Sabihin mo na. Ang galing. Si Sir Neil nag-risk eh. Dalawa yung sinabi niya. Oo. Baka ma-jinx, ganun. Dami nang Nakano eh. Ay, talaga. For budding cinematographers or yung mga gustong maging Gusto cinematographers. pumasok sa industriya. Pumasok sa industriya. Wise words. Anong gusto nyong ano, sabihin or advice? advice? Wag na. Oo nga. Giveaway. After all this, no? Pwede mag-phone call. Kasi, ano yun eh, parang usually, di ba, pag kunwari mga gusto maging ma-involve sa film, they either go for director or writer. Parang seldom yung focus sila sa DOP lang eh. Hindi, ang dami. Dami na nga. Madami na ba? Dami, diba? Dami direct. Ano, babayad kayong I think madami kasi nakita nila na medyo lucrative yung may certain ano siya. lalo sa commercials. Like parang si DOP kasi meron siya certain na territory pag sa films, ganun. Ganun ba yun? Kaya ano? Alam. So yun, ano po yung pwede nyong i-advise sa mga listeners namin, mga Ayan. 150 listeners. And more. And more. Plus, Jinx, plus. Parang last week, 5 lang 5 lang eh. Siyempre ano yung Dumami na. yun. Pwede nyo pong i-encourage or Hindi, kasi siguro sa akin yung same path na dinaanan ko. Galing akong nag-photography ako earlier on. So, it's a good training kung gusto mo talaga maging cinematographer. Mag-photography ka. So, it trains your eye of looking that rectangular frame of, seeing that world through that frame. Tsaka, travel. immerse yourself in Oh. And yung film kasi is recreating reality eh. So dapat alam mo yung reality to recreate yun. So when I say travel, hindi travel Europe. I mean, pwede naman kung may budget ka. Pero, travel like labas ka ng ride the bahay. MRT. Ride the bus. Tama. Recto, punta kayo kay Apo. Ganun. Oo, tama. Pitik lang kaya. Ikaw, Theo. Yun na yun. Hindi, wow. What he said. Pero hindi nga. Like, for example, nasa stage na natapos na sa school, ganun. What kind of words of encouragement or wise words would you like? Encouragement ba daw? Oo. Paano ka, di ba? Paano mo pwedeng mag-share? Kasi kunyari, yan yung journey na parang you can make a lot of mistakes pa eh. You can still make a lot of sa inyo rin naman, pero siya kasi nasa, siya eh, paganan, di ba? Ako feeling ko yung hindi na-realize ng karamihan is, siya, process of attrition siya. Na magtsatsaga ka talaga. Parang yung may mga deep na sasabi, everyone faces debts. Parang dadaan ka talaga sa lusak bago ka maka-penetrate. Yun lang, not ready ka doon. Ready kang sumegway, ready kang di matulog, ready kang ready ka sa lahat. Baka kung gusto mo siya, pagtsagaan mo siya. Hindi siya yung pumasok ka ng one day, DP ka na. So, thank you, Neil and Theo, for being with us. For our last segment, very short segment lang. So, at the very end of our podcast, tinatanong namin sa ourselves and to you guys, what film, TV show, or book have you watched or read recently? And what are your thoughts? Kunyari, napanood ko sige, start muna ako. May dalawa ako pinanood kahapon. Unang-una, sorry guys, pinanood ko, kay Joventan Pansamantagal, starring Jelly de Belen, tsaka Bayani Agbayani. Tapos parang, siya maganda. may paka-layer siya in the sense na parang tinatry nilang gayahin yung film yung romantic film na may dalawang tao nag-uusap, kung ano-ano ang pinag-usapan nila. Pero yung dialogue nila dito sa pelikulan to, sobrang obsessed nila sa malaking titi. Yun. As in, ang dami niya, siguro mabibilang mo kung mag-drinking game ka sa dami ng beses nila sabihin yun. Mamamatay ka
sa dami ng ininom mo. Hindi mo maalala yung ending. Hindi mo maalala yung ending. Lasing ka na. Ganun. Yung isa naman, yung Papa Pogi. Yan. Hindi rin siya maganda. Si Alex Calleja yung director, starring... Kilala ko lang to si Mert. Oo. Corpus. Yung sa Showtime dati. Tapos, si ano, pangalan nito? Alex Calleja. Ano siya, komedyante siya. Nasa Baybas siya. Siya yung nakakaasar na ano, na... Nakakatawa doon na side. Oo, yung sidekick. Na, yung police. Ayun. Yun. Hindi siya maganda. Ano, nandun si ano, Myrtle Sarosa. Ayan, cosplayer. Diba? Tas, hindi ko alam kung bakit lahat ng pelikula ni Myrtle di maganda. No? Pero hindi dahil sa kanya, okay naman siyang artista. Pwede na. So, tungkol siya sa isang pamilya sila ng mga pangit na lalaki. Tapos may curse sila na nagkakagusto sa kanila parati magagandang babae. Curse yun. Kasi pag nagkaroon sila ng anak, yung magiging anak nila, pangit din. Ano makakasali sa pamilyang yun? Apply tayo. So, yung parang ginagawa nila, i-break nila yung curse na magde-date yung isang si what's his name? Ayun. Magde-date siya ng hindi magandang babae para yung anak nila gwapo or maganda. Oh. Ganon lang yung premise. Sobrang sabaw lang, pero okay naman. Meron, yun nga, yung Mamay Umeng kahapon, napanood ka sa UPFI Videothek. And ipapalabas sila this Friday, 4 p.m. Nag-advertise Sa UP ulit? Sa UP ulit, yes. Pero hindi ko alam kung sa sino or na. Basta dun sa FI. Yung knee-jerk reaction ko sa kanya, shinare ko sa kanila, sabi ko, para tong first draft ng Oda sa wala, mga 30 revisions before, ganyan. Kasi although, syempre, iba yung character, iba yung details, pero yung spirit sa tone niya, parang, uy, ito yung training ground ni Dwayne. Dwayne, no? Pero yun, meaning ko parang, siguro mga first half, parang, na-bored din talaga ako kasi pero at the same time, di ba, parang si Dwayne to parang, so titingnan ko na lang yung mga mise-en-scène, ganyan, parang, uy, may halaman na cactus, tapos katabi niya bulaklak, ganyan, may meaning yan. Contrast siya. Meaning yan, isa buhay, isa ayaw mamatay-matay, kahit binigyan ng nag-analyze na. Pero I guess part din kasi ng intention na gusto mong maramdaman yung pagkabagot ng character. Parang gusto mo na rin siya mamatay para matapos yung pelikula. Gusto na lang mamatay. Ayun. Tapos yun nga, yung overexposed yung projection sa hindi ko alam kung Sa ganun. Videothek. Sa Videothek. Pangit yung exposure. Oo. Daw. Kasi hindi daw ganun dapat. Pero alam mo, daming films na parang... Dati before nag-create ako ng student films sa POV. Tapos, yung film sobrang pangit technically, pero hindi na siya importante. Maganda ng structure, maganda ng storytelling. Parang afterthought na siya dapat. Saka as with, parang pareho naman yung Mamay Umeng dun sa two more recent films si Dwayne na hindi mo rin get sa simula, di ba? Parang no easy answers talaga eh. So baka pag mas na-digest ko na, mas matanggap ko na siya, ganun. Pero sa ngayon, ganun yung tingin ko sa kanya. Parang, pinakita niya yung promise ni Dwayne, pero saka na lumabas. sa newer films. Yeah. Nagulat nga ako To kasi be honest nalaman naman. ko na lang late na, siya pala. Hindi ko pa naman napapanood yung mga ngayon. Mga recent. Ayun. Ironically, 7 Sundays. Talaga? Tapos may sakit ako. Saan ba siya? Sa Netflix. Totoo? Oo, meron sa Netflix. Kasi siya, parang sabi nila sa akin, pag pinanood mo yung Four Sisters and a Wedding, ni Kathy Garcia Molina din, kailangan mong panoorin sa 7 Sundays. So, yun. So, parang, kasi si Kathy Garcia, di ba, parang, may formula yung films niya. Pero ito, at least to, talagang she's going towards the familial territory, which is family films. Ganun. So, yun. Okay naman siya sa akin kasi, story-wise,
may konting formula pa rin, pero she tries to navigate out of it. Parang may sincerity siya sa story niya. Tsaka 50. Maganda yung maganda yung cinematography niya. May bayad. Oo, malino kasi. Parang akma siya. Ako naman. Oo. Ang takeaway ko sa 7 Sundays, wag niyong pabayaan yung TV niyo. Kasi tuberculosis yung nakakamatay yan. Diba? Ilan doktor? Ay, oo. Alagaan niya sarili Kasi niya. doon parang dinismiss, ay, TV lang yan eh. Ganun lang sila doon. TV lang yan eh. Parang hindi wag. TV pa rin Oo yan. nga. Ayun. Ayun. Kayo guys, Tio, anong napanood mo recently? Ako, yung nag-research kasi ako, so yung last, nirewatch ko yung Ratcatcher. Oh, Ratcatcher. Ni Ian Ramsey. Yun, ganda siya. Ganda siya. Iba siya, yun yung mga, sana magawa, mas maraming gumawa. Ayun. Exploration of form. Tapos, nagbabasa ako ng, ano nga yung history of, yung Game of Thrones? World of Ice and Fire? World of Ice and Fire. Yan. Yeah. Kasi last season na eh. Next month. Oo, so may ko sa history eh. Okay. Pero kasi yun, I have roommates kasi na hi guys, prod assistant, prod designer, tsaka LP. Isang tao lang ba yan? Iba-iba. Tatlo. Parang may sinamon akong mga entities. Oo. Iyon. So, kada makakasama ko silang manonood, lagi silang may commentary. And sa akin, okay na. Kasi ako, before, ganun ako sa mga regular friends. Ganyan na parang, ang ganda ng gawa nito niya. Ganyan. Sa lahat ng films to. Lahat, oo. Okay lang sa akin. Pero yun, do you guys have that, do you go into that mood na parang, habang nanonood ka, ang galing ng, ng ilaw ni ganito, ganyan. Yun, Ba kayo? when you watch that, Or tahimik lang ba kayo? Or tahimik ka sa lang. sinihan? Sa sinihan or sa bahay, ganun. Hindi din. Do you go technical mode on din pag nanonood? Lagi ko kasing kasama yung girlfriend ko na cinematographer din eh. Siguro So, parang- marami pag-uusapan kung maganda yung pelikula. Kasi kung yung pangit, wala na kayong pag-uusapan. Move on Knowing na lang. stare lang, parang ganun. Alam na. Ayun, kayo, sir. Ako, hindi. Pinapanood ko lang talaga siya as an audience. Parang, As an although, ang hirap din, di ba? Kasi syempre, Oo, yun alam mo yung- kung paano ginagawa yun eh. Pero, effort siya na, na panoorin lang siya As an as audience. is. Parang ganun. I-enjoy ka lang with the popcorn. Kasi hindi pwede mo lang popcorn eh. Oo nga. Kailangan may pinapapak ka eh. Oo. Yun. Kasi nalala ko, pinanood ko yung pinanood namin nung housemate kong yun. Yung sino ba to? Si Tony Labrusca and Joey Bascon. Double twisting, double Oo, back. and nakaganon na ako kasi okay lang kasi sabi ko nakakatulong yun for my criticism na parang look at that technical side. Pero nakaganon na ako kasi sabi ko sa sobrang sinasabi mo kung ano yung mga downsides nung technical niya, hindi ko na siya makita on its aesthetic level. As is. Oo, aesthetic level niya. Tinatakpan mo yung tenga mo. In-explain natin sa Oo, listeners. sorry, tinatakpan ko po yung tenga ko kasi talagang siya, ang pangit-pangit ng set ng ganyan. Gumaganon siya na parang, tumigil ka na. Tumahimik ka. Yun. Sir Neil, ano pong napanood nyo recently? Ulan. Ulan. Kamusta po? Okay naman siya. Ayan ang mga Jadine fans. Like na. Oo. Actually, hindi ako masyado nakakapag sobrang busy. Pero lately may napanood ko from the airport, from sa aeroplano. Opo. Napanood ko ulit yung Birdcage. Oh. Tawa ako ng tawa sa aeroplano. Ang galing niya. Still, ang galing pa rin. Tapos na-realize ko, ang cinematographer niya si Lubeski. Si Lubeski. Scorsese? Yung Birdcage. Yung sa... Mike Nichols yan. Mike Nichols, Si Robin Williams and Oo. It's an old film, mga Martin Short. 90s. Early Lubeski. 93? 94, 90. Parang ganun. Oo. Galing. Galing. Ang cute! Ay, pero, wala lang, sorry. Random question. Do you read something? Last read? Meron ka bang last read? Ganun. Kasi nag-share siya ng last read. Ako, mas photography books yung ko. Tinitingnan. Ayun. What photography book would you recommend? Kasi meron akong, may mamount ako ng exhibition within the year. So parang trying to get a clear, parang yung theme nung exhibition. So I've been doing research to a lot of photography. More of actually street photography. Okay.
So, I guess that ends our episode for today. Again, thank you, Tia and you. Sir Neil, for Thank you being po. with us today. Yes. Sa susunod, sa ulitin Yes. yan. Hi, Jadine fans pa. Our behind the Alam ko scene, pinapakinggan nyo to, ha? Oo. Ayun, so, more episodes pa rin. Medyo busy talaga tong end of the month natin. Yes. So, until next time, we'll see you again. Bye-bye! Bye.